Pinuksan ngayong araw ang NAIA Expressway westbound off-ramp sa pangunguna ni Ferdinand R. Marcos Jr. Personal na ininspeksyon ng Pangulo ang bagong daanan na ito ngayong umaga. Ayon sa Department of Transportation, direktang biyahe ito mula sa NAIA Expressway patungong NAIA Terminal 3. Ibig sabihin nito, aabuti na lang ng ilang minuto ang biyahe mula NAIA Expressway patungong NAIA Terminal 3 dahil hindi na kailangang umikot ng mga biyahero. Bababa na ang presyo ng LPG sa bansa dahil sa nadiskubreng imbak ng LPG sa Malampaya Gas sa Palawan. Sa panayam ng Rise and Shine Pilipinas, sinabi ni Energy Sa. Samantala, sinabi ni Garin na asahan pa rin ang mataas na presyo ng krudo sa pagdating sa bansa ng inangkat na langis mula sa Russia. Bukod dito, may mga langis pa na darating mula sa iba't ibang bansa. Ang Malampaya po steady po ang presyo, hindi po maakyat dahil sa atin yun hindi siya imported. Yung mga imported natin ng LNG, mga triple na yung presyo. Kaya nakakadagdag sa problema po yung imported. So maganda pong magandang discovery to kasi po this will maintain our energy security tsaka yung presyo natin po sa electricity hindi affected. Isang Memorandum of Agreement ang nilagdaan ng PhilHealth at ng Philippine Statistics Authority na layong gawing moderno ang sistema, makaiwas sa manloloko at makakarating sa bawat Pilipino ang benepisyo. Kasunod na rin ito ng inilunsad na PhilSys Co-location at ng PhilHealth Check Utility o PCU ng dalawang ahensya. Ayon kay PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado, layon lang nitong maprotektahan ang benepisyo ng mga miyembro habang pinapalakas ang kanilang proteksyon laban sa mga manloloko. Sa pamamagitan naman ng PCU, automatic na ma-verify ng PhilSys ang datos ng isang individual at matiyak na tama ang taong tatanggap ng benepisyo. Ang digital transformation at modernisasyon sa PhilHealth ay alinsunod sa ipinasang Universal Healthcare Act.